not know about drugs. Find out the truth about drugs and save someone's life. Ito ba'y gawa ni Daniel T. Alfonso? Alfanoso. Ay, si Ninong pala ito. Ninong pala namin ito. Kasama niya yung health ministry sa SSD. Sa SSD. Si Ninang Lele. Alfanoso. Sa health. Okay, proceed tayo. Gamit ng drugs for non-therapeutic effect. Okay, drug abuse. Sige sis. Chronic brain disease that causes compulsive drug seeking and use. Pag sinabing compulsive, lagi, parang nakaka-addict din ito. Laging hinahanap at laging gustong gamitin yung nagagawa nito sa ating brain. So can you pass this drug test? Please answer true or false. Yan, may drug test to. True. There are good drugs and bad drugs. Okay? Most drugs don't hurt your mind. True or false? False. Most drugs don't hurt your mind. Yung halimbawa sa mga mercury, saan ba masakit yan? Sa ulo, sa bulsa? Isa. Pero kaya isip din no? Sa isip din, paano pambili ng 2,000 isang tablet? No one knows what causes people to take drugs. So wala daw nakakaalam kung bakit. I think that is false. Number 4, most drugs are not habit-forming. Maybe. Number 5, alcohol is not a drug. Tama ba? Mamaya may sagot yan. May sagot. Marijuana is not harmful. Yes or no? False. False. Number 7, ecstasy is safer than other drugs. False. Drugs increase creativity. True. Nagiging creative ka sa barangay mo, no? Sa sementeryo, nagtatago ka. True. Drugs improve your senses. Ano yung mga police? 10, drugs stay in the body for only a short time. False. So, ito yung answer. All 10 of these statements are false. Yung pala yung sagot eh. Bakit kaya false ang sagot? Napakalabo naman ito. Most of the information get about drugs is not come from people who sell drugs or Next. People who sell street drugs also give out information about drugs that is not true. Siyempre, yung mga nagbebenta dyan sa tabi-tabi, no? Kalimutan mo muna yung jowa mo. Tira ka muna. People who take drugs often think they are safe. Safe to. Sometimes they find out they were wrong, but it's too late. In order to make up your own mind about drugs, you need to know what drugs do. So, kailangan natin malaman para hindi tayo madenggoy ng mga drug lord dyan, nagtitinda. Ito pala eh. Di ba? Ayaw talaga eh. Number 1, basically, ang drugs daw, sabi po ay ito'y poison. Toxins or simply poisons. The amount that you take controls how the drug affects you. Kaya, kinakailangan ng reseta. Tama po ba? May nakita ko bumibili sa Mercury. Sabi niya, pabilin ng gantong gamot. Ang sabi nung nagtitinda ay, hindi po pwede, walang reseta. Sabi nung bumibili, doktor ako. Sabi nung nagtitinda ay, kahit doktor ka, kailangan namin ng reseta. Kailangan talaga ng reseta. Dahil, kinocompute yan bago pumasok sa ating katawan. Ang pag-aalam ko, pag 500 mg, lumampas dyan, delikado na sa kidney. Kaya meron lamang level ng drugs na dapat nating intake. A greater amount acts as a sedative, something used to make someone sleepy or calm. A larger amount acts as poison and can kill you. No. Ako ay nagpabunot nung Thursday ng wisdom tooth. Grabe pala sa inopera na ko ni Doc Wigs. Talagang hiniwa yung buto, tsaka yung gums. 2 hours niyang binubunot ito, Papambuno kami, Pastor Yo, sabi niya, balik ka na lang. So, inject ng pampakalma, ng anesthesia.
Talaga pong napakasakit. Kaya medyo maga yung ganito ko, sabi ko sa ministro, medyo maga, no? Hindi naman nagbago, maga naman talaga yun. Hindi mo gama, tinahi po yung aking bagang. Tinahi, dahil wakwak po ito. So drugs are basically poison. This is true of almost any drug. Each has different amount. Alcohol is a drug, so alcohol is an example. 1 or 2 drinks stimulates. Sino sa inyo nakainom ng alcohol? Beer. Oh, di ba? Ano ba? MP. Yan, hard, light. Ginagawa pa niya ng light, no? Kali. Sinabi ko kay Elder Jojo Ribas, Elder, meron ng Sanmig na no alcohol sa 7-Eleven. Takbo siya agad. Pinicturean niya, sinan niya. Basta, pangit ang lasa. Hindi talaga kagaya ng tunay. Aba? alam na. So, merong San Miguel beer, pale pilsen, na walang alcohol. Kasi ang Adventist, pwede tayong minom ng wine, walang alcohol. Kasi yung alcohol lang naman talaga yung nakakawasak ng utak. Ayan, no? So, pwede kayo minom ng wine. Ang red wine is debatable kasi 5%. Ang allowed ata sa Adventist is 0.4% lamang. Kaya meron mga wine sa mall na nabibili na walang alcohol. Yun yung wine na ginawa ni Jesus Christ na pwede natin inumin. Wala yung alcohol, hindi yung nakalalasing. Iyon ay ihanda sa atin ng Panginoong Diyos sa langit. Maraming alak. Okay? Kaya baka inspirasyon nyo to, hindi na kayo makainom dito sa langit. May inuman. Ho? So, tuloy tayo. Drugs are basically poisons. 5 drinks would slow a person down and probably put them to sleep. 10 drinks in a short amount of time would probably kill a person. Kaya nakamamatay talaga ang paglalasing, ang pag-iinom. Kita niyo yung lalaki na yun, na nakatumba. Ganyan dati yung tatay ko sa plaza. Sinusundo ng nanay ko, nakalatag siya doon, puro suka. Kaya sila hindi magkasundo dahil pag nagpainom tatay ko, parang pinainom niya yung buong barangay. Ganun kasi hindi siya gumastos sa alak, pero sa pamilya niya, hindi siya gumagastos. Kaya huwag kayong mag-aasawa ng umiinom. No? Kasi yung umiinom na yan, pagdating ng panahon, magiging manginginom. At pag tumagal pa ang panahon, magiging addict na yan sa pag-inom. When a person thinks of something, he gets a picture of it in his mind. These mental pictures are very easy to see for yourself. Ito yung apekto ng drugs sa ating isip. Kaya pag sinabi nila, tara, inom tayo para makalimot. Huwag kayong magpaloko dyan dahil pag nalasing na yan, maalala niya lahat ng sakit. Iiyak yan. Grabe yung ex ko. Talaga naman yung, kala mo makakalimot, talaga naman. Kaya may mga, naisip si Dario, oh. Ikaw Kaya yung mga nagiinom na yan, nagpupunta sa nightclub, hindi yan talaga makalimot. Kahit anong ilang alang pa nga dyan, lalo lang lumalala ang kanilang memory ng mga sakit at pait, pampalala yan. Kaya maraming nakakalimot sa kanilang mental capacity to think kung ano yung tama at mali. Dahil yan yung dinadali ni Lucifer, itong ating utak. If you close your eyes for a few seconds and think of a cat, you will get a picture of a cat. The mind records these pictures and uses them to solve problems in life. Kaya itong ating isip na to, matalas ito kapag ka ito hindi clouded ng mga drugs. Kung ano naman. Kaya ito inaatake ni Satanas sa atin. Itong frontal lobe natin, dito yung great controversy, sa totoo lang mga kapatid, between good and evil. Kaya pag nilamyan ka ng alak dyan, wala ka na sa katinuan, maraming nabubuntis, maraming na-aksidente, maraming naghihiwalay ng pamilya, at maraming bumabagsak sa klase, at naghihiwalay ng mga mag-best friend dahil sa bagay na ito. Okay? Tuloy. Normally, when a person remembers something, the mind is very fast and information comes to him very quickly from the pictures in his mind. Sige, tuloy ba? A person who takes drugs can become stupid, blank, forgetful, and irresponsible. He can believe things that are false. Ang alcohol
alcohol, sa akin sa pag-aaral, ay pumapatay ng brain cells na damage at hindi na babalik. Good thing ay nagpo-produce tayo ng tinatawag natin, may mga kilala po ako na nanampalataya sa Panginoon talaga. Although yung mga memories niya ay kulang na, pero pagdating sa Bible, naalala niya yung mga verses, which is so good. Yun ang natutulong ng Holy Spirit. Pero yung mga na-damage na, ang hirap nang ibalik yung mga brain cells na nangamatay na. Sige, tuloy. He may become more wooden and feeling unable to do things is definitely not someone who can be trusted. Yung tinatawag na manhid. Yung mga manginginom, minsan nagiging manhid na yan. Wala nang pakiramdam sa kanilang pamilya, sa mahal niya sa buhay. Diba? Yung kumalat sa Facebook na sinugod yung asawa, ba't ka pa nakipag-inuman dito sa wala ka naman trabaho, ako yung nagtatrabaho, sabi ng babae. Kayo mga kumpare, ba't yung hinahayaan itong aking asawa? Diba? Nagkaroon ng diskusyon doon. Kawawa naman yung lalaki under the saya. Sabi naman ng babae, kawawa ang babae, palamunin ng lalaki, lasenggo pa. O diba? Nagkadaming away doon, talagang million views yun. Yan, ito yung topic nila. People takes drugs to get rid of unwanted situations or feelings. Ito talaga yung totoo eh. Kapag may problema ka sa buhay, ang takbuhan mo talaga, drugs, inom, tropa, para lamang makalimot ng panandalian. Kasi yung memory mo, napakatalas, yung mga saya nyo, yung mga masasayang moments nyo, tapos bigla na lamang nagkagulo, kinakailangan merong, wasakin itong memory na to, kailangan lagyan ng para makalimutan ko siya, pastor, kasi hindi ko talaga siya malimutan, crush na crush ko pa naman siya. Okay? He may have had some physical problems which was causing him pain. Yan, yung mga may sakit, yung may mga cancer, yung iba, wala nang gamot, wala na itong lunas, magpakala mo na lang ako sa alak. She may have been trying to calm down, yung nagwawala na, para daw makatulog siya, hindi ako makatulog, pampatulog lang to, pastor, Maybe he was unable to sleep, she may have wanted to feel happier, or maybe he was just bored. Yan ang mga dahilan kung bakit nag-take ng drugs. The drugs were temporary solution to the unwanted feelings. To get a real solution, and the person would have to fix what was causing the problem in the first place. Kaya may mga ibang tao na pumasok sa kanilang isip para makalimot, para makatulog, bibili ng sleeping pills, di ba? Ang masama na to, damihan ko kaya para hindi na ako magising. Titingnan ko kung mag-aalala siya sa akin. So tutulog siya 3 days. Meron akong kaibigan dyan. Uminom siya ng drugs, pampahay. Tapos uminom din siya ng drugs na pampalow ng feelings. Naghalo-halo, umikot yung paningin, nakomatos, dinala sa Adventist Hospital dito sa Guam. Pagkatapos ay gusto na niyang mamatay. Good thing, Adventist yung doktor. Nung nagising-gising siya, pinagpe-pray siya in Jesus' name. So, siya po ay naging kaibigan ko, nag-graduate ng theology, naging drug lord siya, nagdadala ng mga drugs dito sa mga congressman dito, sa Manila Hotel, kwento niya sa akin. Member siya ng malaking sindikato sa Guam. At siya po ay, ngayon ay sa awa ng Panginoon, siya po ay pastor na. Kaya yung kanyang pakiramdam. When a drug wears off, the person wants more. When a drug wears off, the pain or feeling that went away comes back harder than before. Mas matindi yung pait, yung sakit nung bumalik sa dating anyo. So when the drug wears off, the feelings of nervousness is worse, mas malala, hindi talaga siya nakakatanggal, mga kapatid, ng kung ano yung nararamdaman nating masama. At alcohol is one of the most used drugs of all. Ito yung tinatawag natin legal, nabibili sa kanto lang, kahit saan, pinangre-regalo sa tatay. Pag may manliligaw, ang dala na manliligaw ay napakamamahal na alcohol. Pasok na, pasok anak. Ano yan? Anak na agad ang tawag yun, no? Entertain mo to. Ayos tong dinala mo. Diba? Yung mga tatay na lasenggo, madaling makuha sa ganyan. Pero hindi. Like other drugs, alcohol use up vitamins in your body so you feel tired or sick after drinking it. This is the cause of hangover. Hindi makapasok sa trabaho ng maayos, hindi makapaglikod ng maayos, nagiinom. Kayo, imagine nyo yung Adventist nagiinom. Papayag ba kayo?
yung pinuno ninyo na nagsasalta sa pulpito, may inom ng beer online. Oh. Oo, maraming mga ganyan. Hindi ko nababanggitin ko anong relihiyon. Online, magkakasama. Nagiinuman sila. Ang rason nila, Jesus, first miracle is wine. So, diba? Nagko-quote sila para lang daw sumaya. That is so bad. So, if alcohol uses too many vitamins, person's body can start shaking and sweating. The person can feel worried and see the things that are not there. Nakakita siya ng yung dati mong nakikitang pangit, gumaganda. Yung hindi mo crush, parang okay na rin to laman siya din to Diba? Ganyan ang nangyayari. Kaya, nare-rate. Tapos pagkagising, yun, sising-sisi. Bakit ko ba ito ginawa? Yun ang napakasamang pangyayari sa buhay. The body needs vitamins to stay alive. Not having enough vitamins can make it easier to get sick. Then if you get sick, it takes longer to get better. Kaya yung alcohol, tinatanggal niya lahat ng vitamins na meron ka sa katawan mo, kaya ka nagkakasakit. Immune system. Diba tama? And anytime you take drugs, they burn up some of your body vitamins. If you take enough drugs, later you may feel bad or get sick. What happens if you feel taking drugs to feel better, but each time the drugs burn up your vitamins? The problem, it gets worse. Yung vitamin sana na para sa atin, napunta pa sa wala. Kaya yung mga ganyan, nangangayaya, madaling magkasakit at yung mga lamang katawan ay nasisira. Yung marijuana, there are 400 chemicals in marijuana smoke. 60 of these have been proven to cause cancer. Nakakos pala ng cancer. Sabi niyo, pagpagaling ng cancer. These chemicals can stay in the body for months or even years. Marijuana contains neurotoxin, a poison that damages nerves. Nung high school ako, mga classmates ko, ang daming marijuana nasa lalagyan ng plastic ng yelo pagkahapon. Tara na! Titira sila. Kaya pag umaga, papakita nila sa akin, tingnan mo yung kamay ko, sunog dito kahit ito. Ito, mga may sunog, yung mga high school na inyong mga lalaki, pag may mga sunog na yung ganito, mga tumitira yan, mga nakaganyan sa klase. Ang lalakas kuwain, grabe, kalde-kalderong kanin. Yan, yung mga classmates ko noon. Kaya noon, nakatikim ako ng marijuana, umaamin ako. Dahil ako'y nag-aral sa Catholic school, yung mga classmates ko, pag hindi ka tumira, bubugbugin ka. So tinitira ito doon sa CR ng mga lalaki, sobrang panghe, pero wala nang panghe pagkatapos tumira. So normally, pagka pupunta na sa CR, automatic, high ka na. Bukod sa panghe, sa marijuana din, doon tumitira. So one time, dumating yung principal, magsi-CR, no, takbuhan, tawiran sa kabilang at ang mga pinaguli na expel sila. So ganito sa Catholic school doon sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ganun to yung naging buhay ko nung high school ako. When someone smokes pot, it makes two things happen. There's almost an immediate burn up of vitamins and minerals in the body. The nerve system changes and the nerves in the body go numb. So hindi naman po ako naging addict Tinry ko lang siya isang beses. Kasi pag hindi, talagang bubugbugin ka. At least pagka initiation ba, tropa ka na, okay ka na. Tapos na yan, okay na yan. Si ano naman, dinari. Pag hindi talaga tumira, talagang titirahin ka. Alam mo, Aldero, gandang umaga. Ito ang nangyayari noong panahon na yun. Di lalo na siguro ngayon, dito sa atin dito sa lugar dito. The next. Each time someone's high, they feel quite as high as they did before, and each time they feel a little worse afterwards. So meron tinatawag na high, na level, tapos meron ding pababa. Eventually, pot smokers don't want the drug. They need the drug to get rid of the unwanted conditions the drugs created in their body, such as pain and discomfort from vitamin deficiencies. Yun ang problema. Akala nila nakakatulong, pero nagiging worse ang deficiencies ng vitamin sa katawan. Kagaya ng ecstasy is a dangerous drug. Hindi pa ako nakatikim na tong ecstasy na to. Mostly ito ay sa mga party-party. Ano mga club dito na tuwing gabi ay party-party yung yugan. Sino nakatry na?
Baluarte. Saan ba yung lugar? Turo mo nga sa akin. Na may pag-pray. Saan pa? Mag-pray. Sa Paraiso. Sa Malate daw, no? Ako'y nasa Malate. Ano? Alas 7 ng gabi. Hard Rock Cafe. Yan. Yung may mga joke time, no? Yung mga bakla. Saan pa dito? Sa Quezon City, yung mga nagmumotor, nasiraan daw sila ng motor. Nasa likod ng discotheque lang. Mukhang popular yung lugar na to, ah. No? Pegasus, yun! Marami nasisiraan ng motor doon. Mga motorista ng tatay. Mga binata sa Pegasus. Mostly sila nagde-deliver ng mga ecstasy. Hindi ko alam kung anong tama na to, no? Sabi dito, it can damage cells in the brain. Users can have problems with their memory. Kaya nagiging malilimutin. Nagkakaroon na ng damage kasi. So besides this ecstasy is a hallucinogen, a drug that acts on the mind, cause people to feel things that aren't really there. So para kang nag-hallucinate, makakita ka ng mga bagay na kakaiba. Ito na yung sa mga ginagawa sa kanta na napakasasama na kanilang nakikita. Ito yung mga nakapapatay, no? Hallucinogens cause the mind to record things that are both real experiences and those that are not real. This can mix up a person's memory. So yung real tsaka not real, pinaghalo-halo niya, kaya sa totoo lang, mababaliw ka talaga. Kasi hindi mo na alam yung ganyan yung tatay ko nung mamamatay na. Akala ko may multo. Sabi niya, Mark, may pangalan eh. Michael, sino yun? Ayan, no, yung sitabi mo yung kukuhan ng computer. Computer, wala na computer dito. Ilaw na ng tatay ko. Yung pala yung sign ng mga mamamatay na yung tao, nag-hallucinate na kulang na oxygen, kulang ng blood. Ayan ang nagagawa ng drugs sa katawan ng tao. Nagkukulang yung vitamins and many more. This can result in permanent feelings of fear, sadness, other feelings that have nothing to do with what's happening in the person's present life. Kaya sila ay dinadala sa mental hospital, ginagamot. Nilalagyan ng jacket na magkaduktong yung kamay. At nakasuot na kayo nun. Pag may ganyan kayo, ibig sabihin, ikaw ay may tililing. Tinamaan ka na talaga. 50% to 55% of people who try to exercise, they have feelings of losing control, extreme suffering, and fear. This person is stuck in a bad experience from the past. May nakita ko sa DSWD dinala. Maganda yung babae, bata, pero bitbit siya ng mga pulis at halos mahubadan na dahil sa pagtira ng ecstasy. At siya ay pinagsamantalahan ng mga kainuman niya. Kawawa yung babae. May itsura pa naman. Sana ay hindi mabuntis. Kasi pag nabuntis, sino yung ama? Diba? Mag-aantay pa ng paglaki, hahanapin kung sino sa tropa yung kamukha. Ang hirap nun, no? Yun ang mahirap pagka tumitira ng ecstasy. Drugs ruin creativity. Yung cheerfulness mo, yung interest, yung boredom, yung anger, yung fear, talaga pong madadamage yung iyong emotion. Tinitira ng mga drugs na ito. Sige sis. Let's say someone is bored, tapos nagmariwana, tapos tinamaan yung kanyang nervous system, naging numb, para siyang umaangat. Ito po ay fake cheerfulness. Yung tumatawang mag-isa, tawa ng tawa. Yung mga classmate ko tumatawang mag-isa, tawa ng tawa. Oy, may amats yan. Ingat ka dyan, di ba? It's fake because what happens when the drug wears off, she feels terrible and does not care about anything. Pag nag-subside na yung amats, naku po, mahirap. Kaya hanap ng tatama ulit sa kanya para maramdaman niya ulit yung same feeling na naramdaman niya nung may tama siya. So, after drugs, wear off feels terrible, does not come back up, nor down, she feels angry. Nung ko po'y high school, sumasali ako sa banda-banda. Nagigitara ako. Yung vocalist namin, bago kami magtugtog sa high school, tumira ng chokek talaga. Sabi ko, may amats to. Ayoko na nga nung ganito. Hindi pa ako Adventist noon sa Catholic school kami nag-aaral. Tapos, nung umuwi kami, kinabukasan, nabalitaan ko, nagbigti, patay.
simula nun, kinilabutan na ako. Sabi, ang hirap pala ng mga banda-banda na ganyan, no? Nung high school, mga group, mga group dancing, mga nagda-drugs talaga para malakas ang tama. Drugs dull all your senses. Nagiging numb yung nervous system mo. Temporarily get rid of unwanted feelings, kagaya ng kalungkutan, boredom, or fear. They do block off pain and other unwanted feelings, but there is a whole group of wanted feelings and drugs block off all feelings. Ang tawag dito ay bangag. Wala ka ng pakiramdam, hindi ka na nakakarinig ng tama sa magulang mo, nagiging bastos ka, at hindi ka na mapakinabangan sa tahanan dahil sa pagiging bangag. Napaka-sexy naman na to, no? Eventually, any kind of feelings becomes harder to experience. That includes sexual feelings also. The person feels less alive, and he may act like he does not care about anything or anyone around him. Dahil sa kanyang kada drugs, ay hindi na niya na-please yung kanyang partner. Bagkus, ibang tao na yung kanyang iniisip at ibang tao na yung kanyang ninanais niya nasa. Kaya sila ay nakaka-rape, nakakagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Drugs can stay in the body for a long time after you take them. So many get stored in fat within the body and can stay there for a long time. Here is how that happens. Yung vein, yung fats, yung drugs, puno-puno na ng droga. Kaya maraming natakot nung sinabi ni Duterte, ida-drug test lahat ng estudyante. Ay dahil lalo na yung tinatawag sa hair follicles, yung testing daw, dahil matagal mas matanggal dito sa buhok pagka ito ay na drug test. So, suspect ka na, pwede ka nang taniman ng droga, nakakalungkot. Drugs usually mixed with fat in the body. In this picture you can see yung fat, yung vein ay may mga droga, hindi agad siya matanggal. Mahirap, kaya hinahanap-hanap yan ng ating katawan. This is problem because later when the person is working or exercising at the gym or hiking, the fat burns up and the tiny amount of drug can go back into the vein. Nahihirapan yung ating katawan on that. Being stressed out more than usual, worried about things you normally would not, having money problems. Kaya mostly yan ay nangingikil. May pera ka ba dyan? Pwede bang pautang? Kailangan ko na kasi. Nanginginig na pala, no? Eh, may mga magulang na awang-awa sa anak, sinusuportahan yung bisyo ng mga anak nila. Sige, bili ka ng droga para lang hindi magwala sa bahay. Ganyan ang kanilang ginagawa. Profile of drug users. Sex ratio of male to female is 9:1. Civil status, educational drug taking, nature of drug taking, polydrug use. Ewan ko kung lalabas sa quiz mamaya. Origin, natural, anything that comes from nature, and synthetic, anything that is produced, artificial process in the laboratory. Sa China, maraming synthetic na drugs. Mas mura. Yung tinawag na pagka-tinake mo, magiging zombie. Nakikita niyo yan? Ang daming nagtitake niya kasi napakamura, pero yung utak niya, doble, ay talagang wasak ang iyong buhay. Sabi nila ang drugs daw, lalo marijuana ay vegetarian. Kaya isa dito sa rason ba't sila nagtitake na to. Tinitake nila ito dahil ito daw ay natural. Meron iba naman ay synthetic, mas nakaka... Sa Mexico, sa Tijuana, meron silang Diyos-Diyosan, saint ng kamatayan, ng drugs, na nagbibigay blessings daw sa kanila pagka nila itong sinasamba. Classification of drugs, stimulants, depressants, hallucinogens. Okay, kanina, nabanggit niya kanina. Meron pang pataas, pang pahay, tapos pang palow. Yung pinakasikat sa atin dito, yung shabu. Hindi pa ako nakatikim na to, mga kapatid. Kung meron kayo dyan, check nyo ako, tapos delete nyo agad. Kasi sa NBI, kahit deleted para mahuli nyo. Pag may-pray ko kaya, nakakita na ako sa nakamag-anak, pero hindi ko talaga i-try yan, mga kapatid. Also called downers or barbs, mga term na to. May mga iba pa ba kayong alam na term?
pills, sedatives, tranquilizers. Sige, sis. Psychedelics, ecstasy, ketamine, MJ, marijuana, sa Baguio, marami yan, pababa dito sa Pilipinas, nasa Luzon. Yan mo nanggagaling sa Benguet. Shabu, dito, nakasubmarine yan. Dito sa Manila, malakas ang bentahan dyan. Saan nga yung street yun, Elder? Sa Boriones, Ortega, Bagas. Oh, maraming kalakalan dyan ng shabu. Number 1 na abuse talaga ay shabu. Dito sa Batangas, tonelada, bilyon talaga, Australian. Matindi. Phases of meth. Ito ba yung papaputi? Tatayon. 10 years of meth use. Nako! Lumala. Shrink pala yung ganyan, no? Mataba yung ganito ko. Ano ba to? Sige. The effect of drugs to human brain. Naapektuhan yung brain. Sunod. Yung meth, yung pati yung balat. Makikita yan na nagdodroga. Yung balat niya, pumapangit. Yan yung itsura ng kanyang mukha. Lalo na pag nag-i-inject, no? Sige pa, sis. Ano ba yan? Paaba yan? Sinusunog. Kakain na mamaya. Sakit. Ayan yung kanilang mga bibig, nangangipin, nasisira. Celebrities who use dangerous drugs. Etong yung sa Home Alone. Napanood niyo yung bata tayo. Addict din yan, no? Matindi yan, no? Sino ito? Naku, hindi ko ito kilala. Hindi ako mahilig sa mga artista, eh. Sino yan? Ay, parang si ano yan? Jackson ba to? Janet Jackson. Oh. Whitney Houston. Whitney Houston. Pambihira kang babae ka. Nangyari sa'yo. Ayun kumanta ng mataas na ano. Sino to eh? Hindi ko ito kilala. Lindsay Lohan. Ito. Matindi. Sikat to sa mga Hollywood love stories. Tingnan na pala yung tsura niya. Nicole O, si Richie. Nicole Richie. Oh no. Grabe no. Wala na. Si Misha Barton. Ano na yung tsura niya? Mukhang normal na lang. Maganda pa din. Ito, si County. Ay. Diba, no? Sikat yan ng bata ngayon. Ay, pambihirang yan. Ano nangyari? Naging Casper na. Yan ang nagagawa ng drugs. Inhalants. Sige ba, sis? Nako, kalabo naman to. Dapat ito yung na-edit eh. Ecstasy. Mga gamot-gamot. Nilalagay ito minsan sa brownies. Yung mga artista, meron yung group eh. Yung mga model, tara, kain tayong brownies. Pag sinabing brownies, cake na brown, may mga ecstasy yun. Talagang tama ka. Short-term effects, death from heart attack when the user overdose. Yan ang hinala nila kay sintong gwapo na ito. Ni Barreto, kapartner niya. Rico yan. Rico yan. Sabi nila ay inatake daw dahil kumain tulog. Pero ang sabi ng ilan ay tumira sila ng brownies. Sige sis, hindi ako familiar sa mga ito, no? Pero ito yung mga klase ng drugs. Sige pa. Sino to? Heath Ledger. Ito ata yung gwapo, no? Sleeping pills. Died from an overdose of sleeping pills. Ay, ito yung tabi ko. Na-discuss na natin ito kanina. Sige, sis. Natapos na natin ito. Okay? Butas. Ang kanilang ngala-ngala. Tapos na to. Yung tabi ko kanina. Yan. Effects of drugs abuse to pregnancy. Ayan, kulang-kulang yung kanilang brain. Kinain na ng drugs. Yung kanilang mga laman. Imagine, magka-baby ka ng ganito, no? Kaya pag buntis ka, huwag kang iinom ng
mga gamot, basta-basta. Biogesic daw, safe yun, at least. Pero pagka hindi mo alam, buntis ka pala, tapos nakainom ka ng mga gamot, naku, kawawa yung baby. Putol kamay. Reasons why people turn to drugs: family problem, irresponsible parents, walang time, no? Kagaya din sa kanina, peer pressure, curiosity, next, bad influence, no? What you can do about it? 8 ways to say no to drugs. No thanks. Oh, mahal to, libo to, no thanks pa rin. No. Consistently dapat sasabihin mo talaga hindi. Change the subject. Ano pa? Walk away. Avoid the situation. Alam mo nang meron doon, pupunta ka pa. Cold shoulder. Ano yung ibig sabihin ng cold shoulder? Lamigan nyo na, huwag nyo na isi-shot, huwag nyo na isisin. Hindi siya maganda influensya. Strength in numbers. Punta kayo sa mga tao na Youth Alive. Mag-join kayo sa mga youth activities. Voice of Youth. Ano pa? Sa Master Guide, sa pathfindering, camping, hiking. Yan. A nerve-wracking truth. Dapat wracking truth. Okay, thank you so much mga kapatid. Natapos po natin.